anumang ganda ng batas, kung ito ay hindi na ipatutupad alinsunod sa letra at espiritu nito, basura ang kalalabasan. Madalas kaysa minsan, pinipilipit ang magandang batas sa paggawa ng IRR. Bakit? Aba, siyempre, pag ipinatutupad nila ng sakto ang magandang batas, hindi magkakakwarta ang kulto kawatan sa buong pamahalaan. Ang siste, mga soberano tayo, di ba? Soberanong mga mamayang Pilipino na ibig sabihin na sa ating mga kamay ang kataas-taasang kapangyarihan. Pero, ngunit, datapot, subalit, ba't wala tayong magagawa? Yan po ang ating kikilatisin sa episode po na ito. No po. Diyan lang muna kayo at dito lang din ako. Hey! Good morning. Good morning sa bayan ng Pilipino. Good morning sa kapwa ko mga soberanong mamayang Pilipino, lalo higit sa mga kapwa ko kahanay sa 99.9% masang Itzapuera. Bago ang lahat, tayo po ay mag video, audio, sound checks po muna, no? Tingnan po natin kung paano, ano ang dating ng ating pong programang ito sa inyong mga laptop, sa inyong mga cellphone, sa inyong pong mga tablet, personal computer, at iba pa. Well, mukhang okay naman po ang ating datingan, no po. So tayo po ay magpapatuloy na, no po. Ay, teka, bago lahat pala, mga luma ay dapat na nating palitan. Tayo mga Itzapuera naman, sila na lang since time immemorial. Ano nangyayari sa ating bayan? Magiliw, naduyan ng mga magigiting. Aba, spaghetti pababa. Lugmok. Marami sa hanay ng 99.9% masang Itzapuera sa ating hanay, kakawag-kawag sa kumunoy ng kahirapan. Kaya, ibasura na natin itong kulto kawatan sa buong pamahalaan. Ano po ang karakter o anong palatandaan? Paano natin mapagsino ang mga kumakandidato kung siya ba ay kahanay sa kulto kawatan o siya ba ay para talaga sa kapakanan at interes, karapatan nating mga Itzapuera, nating 99.9% masang Itzapuera. Simple naman po. Kung ang kandidato ay puro pang-uutulan, pambobola sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo, sa social media, na samahan mo ako sa kinabukasan. Yung ibig naman dyan, ang sabi abay, pakinggan ang pangungusap, ang wikang Pilipino, ng nagugutom na tiyan ng mga Pilipino. Pambihira, puro pang-uutulan, wala naman inalalapag. Hindi naman sinasabi nila na, nandali muna, korupsyon at korupsyon ang punot dulo ng dusat pigati nating sambayan ng Pilipino. At ito yung aking inilalapag na solusyon. Wala po silang ganun Diba? So, ibig sabihin ng uuto lamang po sila. Kaya ibasura na natin yung mga ganong klaseng kandidato. Actually, hindi, mga kanyan, kulto kawatan na nagkukunwari na sila daw po ay politisyan. Pero actually, sila po ay kulto kawatan. Alright, so bago lahat, again, mga lumay dapat nang palitan. Dito po muna tayo. Kahapon kasi, matindi ang balitaktakan doon sa komitiba ni Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, na malapit ng damputin ng ICC. At ang kanilang pinagdidiskitahan, isa sa kanilang mga pinagdiskitahan ay yung pong pambababoy sa IRR o sa magandang batas pagdating sa paggawaan ng IRR. Yan po natin. Let's stop, look, and listen.
Martin, that matagal na na-issue yan between the executive and the legislative. Dahil nga minsan, may mga batas kami ginawa dito. Pagdating sa executive branch, yung ginagawa ng IRR ay lumalampas. Or sometimes against pa sa spirit of the law. Kaya palaging issue yan ng mga gumagawa ng batas na bakit yung IRR nyo goes beyond the intent of the law. So, again, we are reminding yung ating mga kasamahan, mga ahensya, nag-implementa na dapat intindihin nila yung batas. Paano yung gustong ipatupad ng batas, yun, doon lang sila mag-implementa. So yun ha, malinaw po ang sinasabi nitong si Senador Ronald Bato de la Rosa na malapit ng damputin ng ICC. Tagal yun naman na ICC, bilis-bilisan nyo na. Baka akala nitong mga kulto kawatan sa pamahalaan araw-araw Pasko. Malapit na Pasko pwede ba ipamasko nyo na sa amin yun? O bago mo Pasko, damputin nyo na. Sina Digong, Gong, si Bong, Gonggong, at si Bato, Gonggong din. Pero dito, siyempre, bibigyan natin siya ng kudos, I mean, let's give credit where credit is due. Hindi naman porket may ginawa siyang mali na marami, may ginawang kabutihan naman yung tao, abay, bigyan naman natin ng konting tapik sa balikat baga. At alam nyo, isa pang kudos kay Senador Bato. Siya po ang nagpauso ng mala trial by jury na pagdinig sa Senado. As in, araw-araw na pagdinig. Hindi po ba? Kainaman naman, Dali mo nabawasan natin ng konti yung ano mo. Yun! So, ang itatampok, of course, marami pong halos sa lahat, halos ng executive branch ng gobyerno, kasama na yung COMELEC. Isama mo dyan yung COA. Isama nyo na rin dyan yung Ombudsman, Office of the Ombudsman. Hindi po pinatutupad ng tama ang batas. Ang Ombudsman, meron silang motu proprio mandato. Ibig sabihin, pagka amoy lang ng konti, may aningas-ngas doon, may anomalya doon, diba? Ang korupsyon, anomalya sa buong gobyerno is parang kanta ng Beatles Here, there, and everywhere. Diba? Pero hindi po sila gumagalaw-galaw. Malamang may stroke na po kayo ang mga ito Pero may magandang balita dyan para sa mga yan ala naman silang puso May mga puso ba itong mga ungas sa ating mga kulto kawatan sa buong pamahalaan? Wala Kaya ligtas po sila sa heart attack. At ito naman COA, hindi inilalapag ang tunay na kalagayan ng ating pananalapi. Yung mga korupsyon, sa lahat ng ahensya, meron po representative ang COA, maging ang Office of yung local government, Pero ano ginagawa nila? May ginagawa ba sila para tuldukan ng korupsyon? Wala. Kasi maging sila man ay kumukuha. Kumukuha din sila Kaya hindi po sila umiimik. May bahagi din sila, may party din sila. Sa lahat ng executive branches, yung mga ahensya, mga departamento, ganun din ang ginagawa. Pero itatampok natin ngayon, yung DHSUD. DHSUD. Tingnan po natin, Ang unang-una po, ano ba to? Ayan, Noon pong, itong RA 9904 ay nilimbag. 2009 yata, kung hindi ako nagkakamali. Ito yung naging epektibo, So, sinapawan na po nito
yung pinakahuling presidential decree ni Marcos, hindi yung pinakahuli, ano? Pero particularmente na tumutukoy sa housing. Yung pong presidential decree 957 ni Pangulong Marcos, ano? So, ito ngayon ang definition kung sino yung mga homeowners, ano? Homeowner refers to any of the following: an owner or purchaser of a lot in a subdivision village, pwede din, katulad din sa Daycom subdivision, townhouse, pwede din lote lang, no? Pero kailangan siya yung bumili, di ba? Siya yung bumili. Okay. An awardee, usufructuary or legal occupant of a unit, house, and or lot in a government's socialized or economic housing or relocation projects and other urban estates. Ang Daycom subdivision po ay economic housing project na ang dapat ang limit lamang, ceiling sa presyo ay 1.7 million. Pero di sa Daycoms, lahat to over 2 million. Mapamaliit na lote, 42 square meters, at may malaki na 50 something, 52 yata, no? Kung di ako nagkakamali. Abay, ganun ang presyo. More than 2 million, labag sa batas. An informal settler in the process of being accredited. Iyan po ang mukha ng homeowner, alinsunod sa batas. Ngunit datapwat subalit, abay, kinalikot po ito ng buwakang DHSUD. Ano po? Nung ginawa po nila yung revised IRR ng RA 9904 noong 2019, ito po ang nilagay nila sa Section 30. Organization of associations initiated by subdivision owners, developers where the organization and registration of the association was initiated. Alam mo na, masyadong maingay ang ating background music, medyo bawasan natin ng konti. So, where the organization and registration of the association was initiated by the subdivision owner/developer pursuant to Section 27 of the Presidential Decree number 957, in addition to the documents stated in Sections 28 and 29 of these rules, the applicant association shall submit the following blah 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 in triplicate. Now, ang kanila pong ni-revise na IRR ay that of RA 9904. Paano nila isiningit ang Presidential Decree 957? At ano ba ang sinasabi doon sa Presidential Decree 957, Section 27? Ang sinasabi doon, no? Basa, Presidential Decree 957, Section 27, other charges. No owner or developer shall levy upon any lot or buyer a fee for an alleged community benefit. Fees to finance services for common comfort, security, and sanitation may be collected only after a properly organized homeowners association and only with the consent of a majority of the lot or unit buyers actually residing in the subdivision or condominium projects. Mali! Hindi po ito ang patungkol sa organisasyon ng Homeowners Association. Sinadya ba nilang pagkakamali? Malamang sinadya para iligaw ang madlang people. Ganun pa man, malinaw po rito nakasaad. Wala silang po pwedeng kolektahin sa mga homeowners kung walang
duly organized, lehitimo na homeowners association. Ano po yung tamang dapat tinukoy nila na sadyan lang minali patungkol sa organisasyon ng homeowners association? Ito po, basa. Presidential Decree 957, Section 30, Organization of Homeowners Association. The owner or developer of a subdivision, project, or condominium project shall initiate the organization of a homeowners association among the buyers and residents of the projects for the purpose of promoting and protecting their mutual interests and assist in their community development. Yan ang tunay. Now, tandaan po natin, nakasada, among the buyers sorry, and residents of the projects for the purpose of promoting and protecting their mutual interests and assisting their community development. Abay, ang mga buwakang incorporators po ng Huadcahoa ay mga empleyado ng developer. Ang 8990 Hoodlums Incorporated na hindi mga lisi man lang na ang anino ay hindi man nakita rito kahit ni minsan sa Deka Homes Subdivision, Mikawayan, Bulacan. So malinaw pa manluloko nila. Na owner or buyer lamang ang maaring maging membro ng homeowners association. Andaan po natin yan, no? O yung kanilang otorisadong representante, no? Doon sa revised IRR nila, Section 31, turnover of the management of the association to the homeowners, referring to the homeowners association po ito, ano po, by the subdivision owner developer in cases where the registration of the association was initiated by the subdivision developer/owner, the latter shall be required to execute and submit an undertaking that management of the association shall be turned over to the homeowners when occupancy of the house and lots have reached 25% or after 2 years from the date of registration of the association, whichever comes first, unless the homeowners demand for earlier turnover upon proper showing of capability to manage the association. Hindi po ito anak ng RA 9904. Maging yung isa pang section at iba pang mga sections dito sa ito po ay bastardo. Wala po sa DNA ng Republic Act 9904. Anong pakialam nila kung may capability ang mga homeowners association? Tandaan po natin ang homeowners association po ay watchdog ng mga homeowners. Siyempre, pinagsama-sama nilang puwersa para ipagtanggol at isulong, itaguyod ang kanilang mga karapatan alinsunod sa mga batas. Halimbawa, poprotektahan nila na itong developer ay sumusunod sa batas bansa, ano ba yun? 22 bla bla bla. No, anyway, yun po ay nagtatakda ng minimum construction best practices standard. Halimbawa, paggawa ng mga common areas, yung mga kalsada, yung mga swimming pool, yung mga multipurpose hall, yung mga sport facilities, kailangan at least minimum construction standard. Pagka substandard, hindi po nila tatanggapin kasi ipapareceive po nila yan sa homeowners association. Bakit? Abay, sa economic housing, maging sa socialized housing po, kasama sa binabayaran ng mga buyers, ito pong mga open spaces. Ngayon, pagka ang homeowners association
ay hawak sa liig ng developer, ano po mangyayari? Tanggap lang po sila ng tanggap. Pagka yung mga drainage ay maliliit, tanggap pa rin sila ng tanggap. Kaya konting ulan lang, minsan lapang ulan, baha na rito sa amin. Pag tumaas ang tubig dagat. Mapasok na rito kasi napagitnaan po kami ng dalawang malalaking ilog rito, may Kawayan at Marilao Rivers. Kapag wala pong hindi sinusunod ng developer, kagaya nitong 8990 Hoodlums Incorporated, yung pong wastewater management, hindi po na sinusunod yun eh. May magagawa ba ang homeowners association na kanila din, hawak nila? Wala. Yung tubig po rin sa amin, tubig puso. 2004 pa, totally banned na po ang tubig puso dito sa Mikawayan at sa iba pa mga area sa Karatig po. Maging sa Valenzuela, Metro Manila. Pwede na lang gamitin as backup ang groundwater or tubig puso sa mga ospital at ng bumbero. Pero backup lamang po. Itong hinayupak na ito, malamang dahil sa may kasabwat sila sa DNR, ay na-issuean po sila. National Water Resources Board under DNR, na-issuean po sila. At yung permit na pina-renew nila, hindi sa kanila. Matagal ng panahon po yun. Ganun pa man, hindi kinwestiyon ng DNR. Ganyan po kalupit itong mga ito. Now, ano po sa dahilan? Mamaya po natin yan pagdidiskitahan. Meantime, tingnan po natin yung yung mga pangangalikot na ginawa po nila sa Republic Act 9904, yan. Revised IRR of 9904. Ano sinasabi? Section 107. Repealing clause. All other issuances, rules, and regulations or parts thereof inconsistent with these rules are hereby repealed or modified accordingly. Meron po na naman silang binawas rito. Dito sa kanilang IRR, sa repealing clause. Ito ang repealing clause. Napapakita natin. Ang repealing clause po, nito pong 9904, yan. Section 27. Ang kanila ginawa na Section 107. Masyado nilang pinahaba ng todo-todo yung kanilang revised IRR para maitago nila yung kanilang kagaguhan, yung kanilang kaungasan. Ito yung tunay. Section 27, repealing clause. All other issuances, laws, decrees, orders, rules, and regulations or parts thereof inconsistent with this act are hereby repealed or modified accordingly. So, hindi po na nilagay doon yung order, rules, and regulations, decree o decrease. Ano po ba nakalagay? Sa Presidential Decree 957 na material dito po sa repealing clause na ito. Doon po sa sa Presidential Decree 957, otorisado, in fact mandatory para sa mga developer. Cheers nga mga developer, lalo na sa ungas na 99 Hoodlums 8990 Hoodlums Incorporated. Ginawang mandatory po ni Pangulong Marcos, alinsunod sa Presidential Decree 957, ang pag-initiate ng mga developers ng Homeowners Association. Bakit? Siyempre sila po nakakaalam kung sino-sino yung mga nariyan. Yung mga purchases buyers hindi naman magkakilala ang mga yan. So siya ang sentido common lang, nararapat lang mag-initiate ng registration ng Homeowners Association. May pasubali. Ano yung pasubali na yun? Or proposition among buyers and residents. Ang buyers, alam naman po natin ang tumbok nun, hindi po ba? Kailan ikaw bumili?
Ha? Ano yung mga residents? Siyempre, residents sa iyong unit, kamag-anak mo, halimbawa, ikaw ay wala naman dito, nasa abroad ka, or kung saan-saan lupalop, i-authorize mo. Written authorization na itong aking tatay, o nanay, o lola, lolo, tiyuhin, kuya, ate, maging yung aking caretaker, yung bantay, ay autorisado kung siya maging representante para sa aking unit doon sa homeowners association. Malinaw na malinaw po. Mga ogag na talaga ito. Ay, mga taga-DHSUD, panahon po ni Duterte, digonggong ito kinalikot 2019, no? Ang akin dito sa Pantaha, duda, palagay ko naman ay may batayan, ay gagamitin nila itong DHSUD para manenok ang pera na nalikom alinsunod sa RA 7279. Yung Balance of Development Act. Ayun na ang akin talaga sa Pantaha. Kaya nagtagumpay po sila. Paging COA. Abay, pakisilip nga ninyo. Pakisilip lang kung magkano na talaga nalikom na pondo alinsunod sa Republic Act 7279. At yung mga galing sa General Appropriation Act na nakatakda para sa housing units ng mga socialized at economic housing projects. Pakisilip po ninyo. I invoke our right to know. Right to know on information imbued with public interest. Beijing COA. Padadala po natin itong video na ito sa COA. Ipadadala din po natin ito sa ARTA. Ease of doing business. Para madagukan itong mga to. Ipadadala din po natin sa Malacanang ito through Executive Secretary. Ano pa ang pangangalikot na ginawa nila? Sandali lamang po Tingnan po natin dito kung meron pa ba akong nakahanda. Meron pa diba? Malamang meron pa. Ayan. Ito po. Kami po ay nagpadala ng notarize na petisyon sa DHSUD Region 3. Kasi sila po ang nag-accredit, sila po ang tumanggap at nag-aproba ng application ng HUA DECA-HUA. At ito po, isa sa mga citation po namin. Nakalagay po sa Section 37 of their own. Well, ito palagay ko, kinopya lang nila ito sa original na IRR ng 9904. At nakalagay sa Section 37 ng IRR, grounds for the administrative revocation or cancellation of certificate of incorporation of an association. Basa. IRR RA 9904 Section 37. Grounds for the administrative revocation or cancellation of certificate of incorporation of an association. The certificate of incorporation may be revoked or cancelled motu proprio by the DHSUD regional office or upon the filing of a petition before it upon any ground provided by law, rules, and regulations, including but not limited to any of the following: A. Fraud or misrepresentation in procuring its certificate of incorporation / registration. B. Serious misrepresentation on the purposes and on what the association can validly do or is doing. Non-submission of annual reports for 5 years, 5 consecutive years
after notices and/or orders have been issued by the regional office and duly received by the association. Pambihirang patis naman, no? Dito pa lang sa A fraud or misrepresentation, abay, semplang na. Itong huwad, dekahuwa. Ay, bakit ka mo? Aba, yun po kanilang ginamit na mga incorporators ay hindi mga taga Deca Homes May Kawayan Subdivision. Meaning, hindi po sila property owner or buyer sa lugar. Hindi din sa use of fructuaries. Kasi ni-anino nila kahit minsan din nakikita rito eh. So, imposible na sila ay nakatira rito sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan o what have you. At, isa pa, no ha? Sila po ay mga empleyado ng developer, ang 8990 Hoodlums Incorporated. So, semplang na po sila rito. Ano po? Serious misrepresentation on purposes. Ay, well, pambirang patis naman, no? Action speaks louder than words. Nung sila po ay nakipag-sabwatan sa BP Waterworks, no, ha, na isang poso po ito eh, deep well, no, ang source ng kanilang tubig, underground water, na 2004 pa po, banned na po totally dito sa May Kawayan, maliban na lang kung ang gagamit ay ospital o kaya ang bombero, at back-up lamang po siya. Abay, ginamit nila pag-supply ng tubig dito sa amin sa Deca Homes, no, ha, ay tubig poso. No, mabaho, madulas, marumi, hindi po naiinom. Opo, hindi siya potable water. Masisira tiyan mo. At marami na po mga Decanians ang nagkasakit sa balat dahil sa buwakang criminal water na ito. So, hindi po ba yun ay serious misrepresentation? At bali ba, may batas eh. No, ha? May batas po na presidential decree ni Apo Marcos na kung saan malino na nakasaad roon kapag ika ng batas sa lugar kung saan naroon ang subdivision ay merong public water utility na gumagana, no, ha? Functional, operational, obligado. Obligado ang developer o ang owner ng subdivision na kumonekta ron para sa water supply ng subdivision. So, malinaw. Misrepresentation misrepresentation. Nilalabag nila ng tahasan ang batas. No, ha? Bakit naman sila nakakawala? Aba, dito po yan, sa section 3, ano ho, ng section 37, no, ha? Paragraph 3, non-submission of annual reports for 5 consecutive years after notices and orders have been issued by the regional office and duly received by the association. Dito po malinaw sa buhatan. Kasi minsan, no, hindi sila rito nag-conduct, no, ng General Assembly na requisitos para po sila makapagsumiti ng mga kaukulang dokumento annually. Wala po. Kaso nga lang, kasabwat nga nila itong mga Hijo de la Grantes Camote. Ayan po ang napapala namin dito. Malinaw na malinaw. Ito pong DHSUD Region 3 ay panay ang dapurak nito, yurak sa mga batas. At siyempre, as a result, inapak-apakan po nila ang karapatan ng mga Decanians sa May Kawayan.